Hello, eto. Meron lang ako ikakwento. Meron akong kaibigan mayabang noon. Pangalan niya Derek. Matipon nun si Derek, mga 5'7" ng height. Marami nagkagusto kanyang babae. Marami na kanyang pinapatos. Isa beses nga, pinatos niya yung nasa boarding house ni Aling Sining. Ang ganda nun. Siguro nagkatrabaho ng manager sa isang kilalang mall. Ang galing mo talaga, Derek. Sabi ko sa kanya. Pati si Chris, napanganga. Pre, turuan mo naman ako ng technique na yan. Ako, pinagbabawal na technique yon. Pagmamayabang ni Derek. Pagkatapos nun, may isang babae na taga-probinsya. Nagpustahan sila Chris at Derek kung madadali daw yung babaeng yon. Ako naman hindi lang sumali. Sabi sa kanila, pre, nakakaawa naman yun, mukhang bagong salta na at mukhang walang alam. Ay nako, tumigil ka dyan. Kung ayaw mong kumusta, kami na lang. Sabi ni Derek. Matagal naging shota ni Derek yun. Niliskardihan at bumigay. Buntis yung babae na pumunta sa amin. Kilala niya kasi ako na kaibigan at medyo palabatero naman ako. Pangalan nun, Christine. Christine, saan ba yung lugar mo? Sabi niya, sa Capiz. Medyo nag-alangan ako. Marami kasi ako narinig na tungkol sa kulam. Namang kukulam doon. Pero ayokong banggitin Christine nyo kasi baka magalit. Ma-offend. Sabi sa akin ni Christine, buntis daw siya. Nilapitan ko si Derek. At noong isang araw, pre, buntis si Christine. Baka ikaw ang ama. Nako, sigurado ko ba? Nandun ba kami yung nagro-romansa ko siya? I mean, pare, nandun ka ba nun? Pare, hindi valid reason yun. Sabi ko kay Derek. Sabi ko, panagutin niya. Saka, di ba nagiinuman tayo? Sabi mo nun, ikaw nakauna sa babae. Bakit wala pa susunod? Sagot sa akin ni Derek. Medyo napikon ako ng konti at umiwas na sa kanya. Mga sumunod na araw, napapansin ni Derek na nalalagay sa kanyang buhok. Iniiwasan niya yung babae. Medyo matagal ng mga nakalipas na araw. Doon, nagsimula na yung kakaibang kalbaryo ni Derek. Umiihi ito at may lumalabas na uod sa kanyang ari. Nagkagalis. Ang pinagtataka namin ni Chris, may lumabas na uod sa kanyang sugat. Kakaiba yon. Parang nabasa ko sa Biblia. Nakalimutan ko kung sinong karakter yun pero hindi ako palabasa kasi ng Biblia noon. Kaya hindi ko alam. Dahil hindi naman ako talaga masyadong religyoso. Pero naniniwala ako sa karma o sa kulam. Naisip ko si Christine. Yung pinanggalingan nitong probinsya. Doon ko nalaman sa pagsisearch at pagtatanong sa kanyang kasamang sales lady sa kanilang mall na baka may lahi nga itong mga ulam. Sabi sa akin ni Jenny, yung kasama ni Christine doon, iyak daw ng iyak yung babae bago bumalik ng probinsya nila. Iniiyakan yung picture ni Derek at maya maya tumatawa ng malakas. Maya-maya naman umiiyak. Nangilabat ako sa nangyari. Tinala sa albularyo si Derek na kanyang mga magulang. Tinala na kasi ito sa iba't ibang pagamutan na malalaki. Ayun. Hanggang sa namatay nga si Derek. Namatay na inuod ang katawan. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa kwento ko tungkol sa kulam pero kababalagan ba nangyari o sakit? Hindi namin alam. Pero, yung kaniwent sa akin ng kasama ni Christine na sales lady, napag-isip-isip ko, baka kinulang nga o kinulam talaga nga si Derek. Sobrang yabang, nakahanap ng katapat.